Magandang gabi sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ko sa pangalang Agnes. Ibabahagi ko lang itong kwento din sa akin ng aking ina. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Susan. Karanasan po ito ng kanyang kapatid na tawagin naman nating Tita Inday, na nangyari noong dekada 80 sa probinsya ng Capiz. Dalawa lang silang magkapatid ni Tita Inday. Nasa edad na 12 at 14 lang daw sila ng mga panahong nangyari yung karanasan nilang ito. Dahil silang dalawa lang nga ni Tita Inday, madalas nga silang magkasama sa lahat ng mga bagay, lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Sila lang kasi yung naiiwan sa kanilang tirahan tuwing nasa trabaho yung kanilang mga magulang. Isa nga sa mga gustong gawin ni Mama at ni Tita Inday ay yung paglalaba sa ilog na malapit sa magubat na parte ng kanilang baryo. Bukod kasi sa nagagawa nilang maglaba, may oras pa silang maligo at magliwaliw doon sa nasabing ilog. Wala naman kasing dapat katakutan sa ilog na iyon, gayong ni minsan ay hindi pa naman sila napapahamak doon. Isang pagkakataon nga, nagyaya si Mama kay Tita Inday na maglalabas sila sa ilog. Wala ang mga magulang nila ng mga panahong yon dahil may trabaho yung mga ito. Hindi naman tumanggi noon si Tita Inday at kaagad na tumango sa aking ina. Sinarado na lamang nila yung kanilang bahay at umalis, dala-dala ang kanilang mga labahin ng araw na iyon. Tinahak nilang daan patungo sa ilog na iyon. Nung nasa kalagitnaan na nga sila ng kagubatan, nagunahan na silang dalawa hanggang sa nakarating na nga sila sa ilog. Hindi nag-aksaya ng kanilang oras sina Mama at Tita Inday, dahil kaagad rin nilang inumpisahan ang kanilang paglalaba. Habang naglalaba ay nagkukwentuhan din sila. "Ate, pagkatapos nating maglaba, maligo na muna tayo at maglibot-libot rito sa ilog. Kahit sandali lang." Wika noon ni Tita Inday kay Mama. Hindi naman nakatanggi si Mama kay Tita Inday, kaya pinagsabihan na lamang niya itong bilisan na lamang nila ang kanilang paglalaba. Lalo na at marami-rami ang kanilang labahin ng araw na iyon. Makalipas nga ang mahigit 1.5 oras nilang paglalaba noon, natapos na rin silang dalawa. Kagad silang naligo noon. Habang naliligo naman si Mama, napatanong daw sa kanya si Tita Inday, "Ate, wala ka bang naaamoy na mabaho?" Tanong ni Tita kay Mama. Sumingot-singot naman si Mama at napailing siya nang wala naman siyang maamoy na kakaiba sa hangin. Napakibit balikat na lang daw si Tita noon at hindi na nga nagtanong pa. Walang ano-ano, naisipan daw ni Tita Inday na pumunta sa likod ng malaking batong naroroon. Hindi naman siya pinigilan ni Mama at nagpatuloy na lang si Mama sa kanyang paliligo sa ilog. Nasanay na kasi siya. Gayong madalas naman yung gawin ni Tita Inday kapag naroroon sila. Subalit nagulat na lamang si Mama nang marinig niyang malakas na napasigaw si Tita. Dali-daling lumapit si Mama kay Tita Inday at naabutan niya itong nakatayo. Ngunit parang nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Patakbo niyang nilapitan ang kanyang kapatid, lalo na nga nang mapansin nga nitong tila takot si Tita Inday. "Anong..." Hindi na naituloy ni Mama ang kanyang sasabihin kay Tita nang may itinuro sa kanya ang kanyang kapatid. Sinundan na lamang niya ng tingin yon. At ganoon na lang din yung gulat at takot ng aking ina nang may makita silang patay na hayop doon. Napatakip na lang sila ng kanilang mga ilong at hindi maiwasan ang mapaduwal
nang maamoy nila yung mabahong samyo ng hangin. "Umalis na tayo rito. Hayaan mo na yan," sabi ni Mama kay Tita. Naunang maglakad si Mama kaya sumunod na lang din sa kanya si Tita Inday. Mabilis yung naging kilos nila at kinuha nila yung kanilang mga nilabhang damit. Walang lingon-lingon nilang nilisan yung ilog na iyon. Dali-dali sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makalayo na nga sila roon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng daan sa kagubatan, naisipan nilang maglakad na lamang ng mabagal. Gayong malayo na rin sila doon sa ilog at napapagod na rin silang dalawa. Hindi pa rin mawala sa isipan ni na Mama at Tita ang kung anumang kanilang nakita doon sa ilog. "Ate, ano kayang nangyari sa hayop na iyon? Bakit kaya wakwak yung kanyang tiyan at tila nanunuyot na ang kanyang dugo?" Tanong pa ni Tita kay Mama. Napakibit balikat na lamang noon si Mama kay Tita dahil hindi rin nila alam kung bakit nagkaganoon ang kawawang hayop na iyon. "Huwag na lamang nating isipin pa yon. Dalian na lang natin at nang makauwi na tayo. Baka naroroon na rin sa bahay si nanay at tatay." Ang sabi na lang daw ni Mama kay Tita, na tinanguan naman nga ng isa. Tahimik na lamang nilang tinahak yung daan nila pauwi. Hanggang makarating sila sa kanilang bahay, ay hindi mawala sa isipan ni Mama ang nakita nila doon sa ilog ng araw na iyon. Nasa bahay na nga nila ang kanilang mga magulang nang makauwi sila. Marahil ay napansin ng kanilang ama at ina ang pananahimik nilang dalawa nang makarating nga yung mga ito. Kaya napatanong kagad sa kanila ang kanilang tatay. "Ano bang nangyayari sa inyo? May problema ba kayo?" Tanong pa nga ng ama ni na Mama. Nagkatitigan pa raw silang dalawa ni Tita na animoy nagdadalawang isip na sabihin sa kanilang ama ang nakita nila ng araw na iyon. Subalit napabuntong hininga na lamang si Mama at nagsimula ng ikuwento sa kanilang ama ang nangyari sa kanila. "Sigurado ba kayo sa nakita ninyo?" Tanong pa nga ng kanilang ama matapos nilang magkuwento ni Tita. Pareho silang napatango sa kanilang ama, kaya napailing na lang din ito sa kanila. "Huwag na muna kayong pumunta roon kapag kayong dalawa lang. Sa susunod na maglalaba kayo roon, ituon na lamang ninyo sa araw na narito yung inyong ina at nang masamahan niya kayo," sabi pa nga raw ng kanilang ama. Ipinagtaka ni na Mama yung sinabi ng kanilang ama. Nagtanong pa nga sila rito kung bakit ganoon na lamang yung nasabi ng kanilang ama. Ngunit sa halip na sagutin nga sila nito, ay pinagsabihan sila nito na sundin na lamang nila ang kanyang sinabi. Kaya napatango na nga lang daw yung dalawa. Nang mga sumunod na araw, hindi na muna bumalik sa ilog na iyon sina Mama. Subalit kahit ilang araw na nga yung nakaraan, hindi pa rin daw mawala sa isip ni Mama ang tungkol sa kanilang nakita ng araw na iyon. Napaisip pa nga noon si Mama kung ano nga bang may gawa noon sa kawawang hayop. Hanggang sa isang araw, binulabog sila ng kanilang kababaryo na tawagin nating Mang Eliseo. Saktong walang trabaho ng araw na iyon ang kanilang mga magulang. Kaya ito yung nakipag-usap sa lalaki. Mag-ingat kayo pare. Huwag mo na munang papuntahin sa ilog ang inyong mga anak, sabi ni Mang Eliseo sa mga magulang ni na Mama. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong naman daw ng kanilang ina kay Mang Eliseo.
Ilang ulit na kasing may nakitang patay na hayop doon. Wakwak yung tiyan at nanunuyot na yung dugo. Ayon sa mga may-ari na taga-kabilang baryo, nawawala daw yung alaga nila ng ilang araw at nang makita nila sa ilog ay wala ng buhay at nabubulok na. May aswang daw kasi sa kabilang baryo na siyang nang bibiktima ng mga alagang hayop nila roon. Mahabang kwento pa nga ng lalaki. At dahil sa naging balitang yun ni Mang Eliseo, natakot yung mga magulang ni na Mama. Pinagsabihan sila ng mga ito na wag na nga munang pumunta sa ilog dahil delikado na nga roon, lalo pa at doon dinadala ng aswang ang mga nabibiktima nitong mga hayop. Wala nang nagawa noon sina Mama kung hindi yung sundin ang kanilang mga magulang. Umabot na ng 1 linggo na hindi nakapunta ng ilog sina Mama upang maglaba. Wala rin kasing oras noon ang kanilang mga magulang, kaya wala silang makakasamang pumunta sa ilog na iyon. Ate, wala na akong maisuot na damit. Hihiram na muna ako sa'yo. Wika pa raw ni tita kay Mama. Napailing naman si Mama dahil maging siya ay wala na ring damit na maisusuot. Ano kaya kung maglaba na lang tayo sa ilog? Kahit saglit lang. Uuwi ka agad tayo kapag natapos nating maglaba. Wika pa nga ni Mama kay tita. Nagdadalawang isip daw noon si Tita Inday dahil halos malapit na ngang magdapit hapon yon. Ngunit dahil sa pangungumbinsi ni Mama ay wala na rin itong nagawa kung hindi yung sumama na lamang sa aking ina. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga labahin at nagtungo sa ilog upang labhan ang mga yon. Nang makarating sila sa ilog, naglibot sila upang siguraduhin na wala silang makikitang patay na hayop doon. Kagad naman silang nagsimulang maglaba nang masiguro na nga nilang walang kakaiba sa paligid ng ilog. Dahil sa dami ng labahin nilang dalawa, inabot pa sila ng dapit hapon doon sa ilog. Ate, bilisan mo na riyan. Baka nakauwi na sina nanay at tatay. Tiyak na magagalit sila dahil pumunta pa tayo rito. Kahit na pinagbawalan na nga nila tayo. Nababahalang sabi pa raw noon ni tita. Binilisan naman ni Mama ang kanyang kilos at nang matapos na nga sila, kagad din silang naglakad pa uwi. Mabilis yung kanilang paglalakad noon dahil sa kakaibang takot na nararamdaman nilang dalawa. Dumoble pa nga yung takot nila noong nasa kalagitnaan na sila ng kagubatan. Dalian mo na riyan, Inday. Sigaw pa raw ni Mama. Nang mapansin niya na tila hindi nakasunod sa kanya si Tita Inday. Nang lingunin nga niya ito, nakita niya itong nakatayo lamang at tila hindi makagalaw. Nilapitan niya ito upang sana ay hilahin. Ngunit napatigil si Mama nang may mapansin siya sa likuran ni Tita Inday. Unti-unti nang dumidilim noon yung paligid na nadadagdagan pa dahil sa mga punong naroroon. Gayunpaman, nagawang sipatin yon ng aking ina. Kitang-kita ni Mama noon yung dalawang mapupulang mga mata na nasa likuran ni Tita Inday. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang mapagtanto nito na papalapit ng papalapit sa kinaroroonan nila ang mapupulang mga matang yon. Wala naman siyang nakitang katawan ng kung anong hayop, pero alam niyang mga mata ang kanyang nakikita. Ate, hindi ako makagalaw. Nahihirapang sabi pa raw ni Tita Inday habang naninigas sa kanyang kinatatayuan.
Ganoon na lang din yung takot ni Mama ng tulad ni Tita Inday, ay naramdaman din niyang unti-unti siyang hindi nakakagalaw. Hindi nila maintindihan noon kung ano nga bang nangyari sa kanilang dalawa. Gusto nilang sumigaw noon upang makahingi ng tulong, ngunit tila walang lumalabas sa kanilang mga bibig. At biglang may mabalahibong nilalang ang lumundag sa kanilang pagitan. Batid ni Mama noon na yung nilalang na iyon ang nagmamay-ari ng mapupulang mga matang nakita nito. Narinig nilang napahagikik ang nilalang sa kanila. Marahil ay nasisiyahan nga ito habang pinapahirapan at nakikita yung ganong sitwasyon ni na Mama. Hindi rin nila mapigilan yung manginig noong magsimula nang kumapit sa kanilang dalawa yung nilalang na iyon. Isa-isa silang inamoy nito. Naanimoy bangong-bango pa nga ito kina Mama at Tita. Naramdaman din noon ni Mama na tila dinilaan nga ng nilalang ang kanyang kaliwang braso. Ilang sandali pa yung nakaraan. Nilapitan nito si Tita at walang pagdadalawang isip na ibinaon ng nilalang ang mahaba nitong mga kuko sa braso ni Tita Inday. Napahiyaw naman yung aking tiyahin dahil sa ginawa ng nilalang. Ngunit wala silang gaanong magawa. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi pa rin sila makagalaw noon sa kanilang kinatatayuan. Napaiyak na lamang si Tita Inday dahil sa ginawa sa kanya ng nilalang. Nung hugutin nga ng nilalang yung mahaba nitong kuko sa braso ni Tita, tinikman nga nito yung dugong naroroon at ganoon na lamang yung paglalaway niya habang sinisimot yung dugo ni Tita sa kanyang kuko. Lalapit na sana ulit yung nilalang kay Tita nang bigla itong matigilan. Dahil merong matulis na bagay na parang sibat ang tumama sa kanya. Napatingin nga yung nilalang sa pinanggalingan ng sibat na iyon at nagalit siya nang makitang may dalawang taong parating. Mabilis yung naging kilos nito patungo doon sa dalawang taong yon. Ganoon na lamang yung pasasalamat ni Mama nang makaalis nga yung nilalang sa kanilang harapan. Naigalaw na rin nila ang kanilang katawan. Tumakbo rin sila kung saan tumakbo yung nilalang habang sumisigaw. "Nay, Tay, kayo ba yan?" Sigaw pa ni na Mama habang palapit na rin sa kanilang mga magulang. Ngunit hanggang sa makita sila at malapitan ng mga ito, hindi raw nakita ng mga magulang nila ang sinasabi nilang nilalang. Dahil doon, niyaya na lamang sila ng mga ito na umuwi. Kahit papano ay nawala naman daw yung takot ni na Tita at Mama dahil sa pagdating ng kanilang mga magulang. Hanggang sa makauwi sila, ramdam nilang sinusundan sila ng kung anong nilalang. Ngunit hinayaan na lamang nila yon. Ikwento nila Tita yung nakita at naranasan nila noon, kaya nagalit yung mga magulang nila. Humingi naman sila ng tawad at nangakong hindi na babalik sa ilog ng silalang. Laking pasalamat na nga lang ng mga magulang nila dahil naabutan pa sila ng mga ito. Dahil kung hindi, marahil ay sila na nga yung naging biktima ng aswang na iyon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.